Isang tahimik na dalaga ang biglang nawala at natagpuang wala ng buhay. Habang lumalalim ang investigasyon, unti-unting lumilitaw ang nawawalang ebidensya, mga tahimik na saksi at mga pangalang konektado sa kapangyarihan. Hanggang saan kaya abutin ng impluwensya para itago ang katotohanan? Malamig ang simoy ng hangin sa sitio Mabunga, Barangay San Isidro, Santa Elena, Quezon Province. Karaniwang araw iyon sa isang liblib na lugar kung saan ang katahimikan ay bahagi na ng pang-araw-araw na buhay. Iilang magsasaka ang maagang gumigising at ang mga daan ay madalang daanan ng sasakyan. Ngunit sa araw na iyon, isang tanawin ang tuluyang bumasag sa katahimikan ng komunidad. Sa isang masukal na bahagi ng kagubatan, sa gitna ng makapal na damuhan at magugulong halaman, natagpuan ang walang buhay na katawan ng isang dalaga na kilala bilang Janelle Ramirez, 22 years old. Ang eksena ay hindi pangkaraniwan. May mga palatandaan na ang lugar ay hindi simpleng pinangyarihan ng isang aksidente. May mga bakas na tila sinadyang itago para may gustong burahin ang anumang palatandaan ng katotohanan. Sa loob ng ilang oras, kumalat ang balita sa buong barangay. Ang katahimikan ng lugar ay napalitan ng bulungan, takot at pagkabigla. Para sa pamilya Ramirez, ang balita ay parang biglang pagguho ng mundo. Kilala si Janelle bilang tahimik, masipag at walang gulo sa buhay. Hindi siya kilala sa pakikisawsaw sa anumang alitan sa kanilang komunidad. Matapos niyang makapagtapos ng kolehiyo, agad siyang naghanap ng trabaho upang makatulong sa kanyang pamilya. Ilang buwan pa lamang siya nagtatrabaho bilang customer service associate sa isang maliit na lending company sa bayan. Simple lang ang kanyang rutina: bahay, trabaho at pamilya. Para kina Ricardo at Elena Ramirez, ang kanyang mga magulang, si Janelle ang kanilang pinakamalaking pag-asa. Sa maliit nilang tindahan, nakasandig ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, at si Janelle ang kanilang inaasahang mag-aahon sa kanila sa hirap. Ngunit sa isang iglap, lahat ng pangarap na iyon ay nawala. Sa mga unang araw ng investigasyon, sinubukang buuin ng mga otoridad ang huling mga galaw ni Janelle. Ayon sa mga tala, normal ang kanyang araw bago siya mawala. Pumasok siya sa trabaho, natapos ang shift, at umalis sa opisina gaya na nakasanayan. Ngunit pagkatapos noon, biglang naglaho ang kanyang mga bakas. Walang malinaw na CCTV footage na makakapagpakita ng kanyang huling oras. Walang saksi na makapagbibigay ng kumpletong detalye. At sa bawat hakbang ng investigasyon, tila may kulang. Sa gitna ng paunang investigasyon, isang pangalan na paulit-ulit na nabanggit ng ilang residente. Adrian Valdez, 28 years old, anak ng isang maimpluwensyang pamilya sa Santa Elena. Kilala ang kanilang pamilya sa negosyo at may matibay na koneksyon sa lokal na komunidad. Ayon sa ilang ulat, ilang beses umanong nakita ni Adrian na bumibisita sa opisina ni Janelle. May mga nagsasabing may interes ito sa dalaga, ngunit walang opisyal na ugnayan sa pagitan nila. Sa simula, isa lamang siyang pangalang lumutang sa usapan. Ngunit habang tumatagal, mas madalas itong lumalabas sa mga impormasyong unti-unting nakakalap. Paglipas ng ilang linggo, napansin ng pamilya Ramirez na bumabagal ang galaw ng kaso. Ang mga unang aktibong hakbang ay tila napalitan ng katahimikan. At kasabay nito, nagsimulang lumitaw ang hindi maipaliwanag na pagkawala ng ebidensya. Ang CCTV camera mula sa isang maliit na convenience store na dinaanan ni Janelle ay nagkaroon ng nawawalang ilang minuto ng footage. Hindi buo ang nasirang bahagi. Eksaktong oras lamang ang nawawala. Ang oras na pinaniniwalaang dumaan si Janelle. Sa isa pang gasoline station,
ganito rin ang nangyari. Muli, ilang minuto lamang ang hindi ma-access. Muli, eksaktong oras din. Hindi lamang video footage ang naapektuhan. May mga ulat na unang isinulat na kalaunan ay nabago. May mga oras na hindi nagtugma. May mga detalye na biglang nawala sa mga sumunod na bersyon ng dokumento. Parang may maiangat na kamay na unti-unting nag-aalis ng mga piraso ng ebidensya. Mas lalo pang naging misteryoso ang sitwasyon nang ang ilang residente na unang handang magsalita ay bigla na lamang nanahimik. May ilan na tumigil sa pakikipag-ugnayan, may ilan na lumipat ng tirahan, may ilan na tuluyang hindi na makita sa komunidad. Walang paliwanag, walang malinaw na dahilan. Ngunit malinaw ang epekto. Unti-unting nabubura ang mga boses na sana'y makakatulong sa kaso. Sa gitna ng lahat ng ito, lumabas ang isang impormasyon na mas lalong nagpalalim ng misteryo. Ang nakakatandang kapatid ni Adrian Valdez, na si Colonel Samuel Valdez, ay isang mataas na opisyal sa kapulisan ng rehiyon. Mula sa puntong iyon, nagsimulang mag-iba ang direksyon ng kaso. Ang mga nawawalang ebidensya, ang katahimikan ng mga saksi, at ang mabagal na investigasyon ay tila nagdugtong-dugtong sa isang mas malalim na larawan. Sa kabila ng lumalalim na katahimikan, hindi sumuko si Ricardo Ramirez. Habang tumatagal, lalo lamang lumalakas ang kanyang pakiramdam na hindi ito simpleng kaso. Masyadong maraming hindi tugma, masyadong maraming nawawala, at masyadong maraming katahimikan. Sa huli, dumating siya sa isang desisyon na babago sa takbo ng lahat. Ginamit niya malaking bahagi ng kanilang ipon upang humingi ng tulong sa isang dating investigador na si Gabriel Mendoza. Hindi tinanggap ni Gabriel Mendoza ang kaso dahil sa pera. Tinanggap niya ito dahil sa mga kasong minsan nang inilibing ng impluwensya at takot. Tahimik siyang nagsimula. Hindi siya umasa sa mga opisyal na linya ng investigasyon. Sa halip, nagsimula siya sa mga lumang record, maliliit na detalye at mga impormasyong itinuring ng walang halaga. Unti-unting nabuo ang mas malinaw na larawan ng mga pangyayari. Isang pangalan na muling lumitaw sa investigasyon, Victor Reyes, dating driver ng pamilya Valdez. Matapos ang insidente, bigla itong umalis sa Santa Elena at lumipas sa Nueva Vizcaya. Makalipas sa mahabang paghahanap, natagpuan siya ni Gabriel. Ngunit malinaw ang takot sa kanyang mga kilos. Parang may bagay siyang matagal nang tinatago. Sa unti-unting paglabas ng impormasyon, nabuo ang larawan ng gabi bago mawala si Janelle. May sasakyang nakita sa rutang dinaraanan niya. May presensyang konektado sa pamilya Valdez sa parehong oras at lugar. At may mga pangyayaring hindi kailanman opisyal na nailahad. Kasabay nito, may technician na nakatulong upang mabawi ang ilang bahagi na nawalang CCTV footage. Hindi ito buo, ngunit sapat upang magbigay ng direksyon. Habang lumalakas ang ebidensya, mas lalong naging tahimik ang paligid. May mga sasakyang hindi pamilyar na paulit-ulit na dumadaan sa tapat ng bahay ng pamilya Ramirez. May mga tawag na wala nagsasalita. May pakiramdam na may laging nagmamasid. Hindi ito direktang pagbabanta, ngunit malinaw ang mensahe ng katahimikan. Lumipas sa mga buwan, pagkatapos mga taon, ngunit hindi tumigil ang pamilya Ramirez. At hindi rin tumigil si Gabriel Mendoza hanggang sa muling buksan ang kaso noong 2020. Sa muling pagbubukas ng kaso, lumabas sa mga bagong ebidensya, mga backup footage, forensic findings, at mga dokumentong muling sinuri. Kasabay nito, lumabas din ang ebidensyang may posibleng pakikialam sa investigasyon, mga dokumentong nabago, mga ulat na hindi nagtutugma,
at mga galaw na tila sinadyang magpabagal ng proseso. Noong December 2020, sa wakas, nagsimulang umusad ang hustisya. Ang mga sangkop ay humarap sa batas, ngunit para kina Ricardo at Elena, hindi ito tagumpay na masaya. Tahimik ito, mabigat at puno ng sakit. Walang desisyon ang makakapagpabalik kay Janelle. Ngunit sa kabila ng lahat, isang katotohanan ang nanatiling malinaw. Ang katotohanan ay maaring itago, maaring takpan, ngunit hindi ito tuluyan nawawala. Sa tamang panahon at sa kabila ng lahat ng katahimikan, ito ay muling lilitaw. At kapag ito ay lumitaw, wala nang kapangyarihang makakapigil dito.